Nako, heto na po mga kabayan, Soto paalam na. Nako po, kapapasok lang, Soto may taning na sa pwesto. Senado bumaliktad na sa impeachment. Tapos na. Nako, yan po mga kabayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kabayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kabayan. Bago po natin i-play yan mga karibyo natin, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Nako, eto lagot na naman. Ito po ang balita mga kaubayan mula sa Manila Bulletin. Ayon po dito, Marcos admin rushes to borrow 1 trillion pesos in quarter 1, no? As global risk rise. Ayan mga kababayan, talaga bang yan po ang talagang rason? Kasi napaka-coincidental naman po mga kababayan. Coincidence po ba ito? Na uutang po ang ating bansa, ang ating gobyerno ng 1 trillion sapagkat na mayroon pong umuusad, okay? Na impeachment against Vice President Sara Duterte. Naku, wag naman po sana. Masasayang yung taxpayers money kung mapupunta lang sa mga buhaya. Di ba? Kasi maghihinala ka talaga di ba? Bakit uutang ang gobyerno natin ng 1 trillion? Di ba? Ang tagal-tagal na po ng crisis na ito di ba? Tapos ngayon lang uutang. Di ba? Wala po ba tayong contingency yung emergency fund, di ba? Para sa mga ganitong sitwasyon, mga kababayan, at uutang na naman ng 1 trillion. Kaya hindi maiwasan na isipin ng ating mga kababayan, mga karibin natin na baka gamitin lang po itong 1 trillion sa pagpapapirma. Okay? Ito, we are not sure and this is all speculations, no? Hindi talaga maiwasan ng taong bayan na mapaisip, no? Kung saan ba talaga gagamitin yung 1 trillion na yan. Kasi biruin nyo, sabihin global risk rise. Yan, mga kabayan, ano ba yan? Ano ba yan? Yung sa mga flood control, di ba? To save the earth. Yun ba yun, mga kabayan? Global risk rise. Or kung ito pong crisis mga kababayan, wala naman sinabing crisis dito. Pero kung gagamitin nila yan sa oil crisis, wag na tayong magpauto mga kababayan sapagkat yung mga sinasabi nilang nationwide, ay yung pala, ilang barangay lang ang nakikinabang mga kababayan. Tapos bilyon ang budget. Aray ko po Anyway, balik po tayo dito sa utang. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po sa gustong utangin ng nag-aapurang pag-utang, no? Rushes, no? Inaapura po nila yung pag-utang ng 1 trilyon. Sabi po dito ni Bong, nababaon sa utang ang Pilipinas hindi para mapaunlad kundi para gamitin upang sirain ang ating bansa at sirain ang kinabukasan ng ating mga Pilipino. Correct, no? Talagang sira ang ating kinabukasan sapagkat hindi pa pinapanganak. Yung mga ipapanganak pa lang sa future, okay, ay may utang na dahil sa ginagawa ng administrasyong ito mga kababayan, no? Hindi naman po natin sinasabi na yung mga nakarang administrasyon ay hindi po nangungutang, pero mas malala po ang ngayon, mga kababayan, mas malala po ang ngayon, okay? Sabi po dito ni James, utang na naman para may manakaw. Ayun na nga mga kababayan, San kaya dinala yung mga inutang? Wala naman yatang big projects, correct, na ginagawa sa Pinas or di lang ako updated. Ako rin baka hindi lang ako updated mga kababayan kasi wala rin tayong nakikita doon po sa mga updated mga karibin natin na may mga malalaking proyekto po ang gobyernong ito. Paki-share naman po dito po sa ating channel i-comment nyo na po kung ano po yung malalaking project nila. Bakang i-comment nyo Kasi ang sabi ni Claire Castro, yung legacy ni President Bongbong Marcos Jr. Ay yung pangunahan niya, no, yung investigasyon sa flood control. Baka flood control po ang i-comment niyo diyan mga kababayan Wag naman. Alright. Ano po ang inyong opinion diyan mga karibin natin? Just comment down below at eto, bago po natin i-play yung video, pasadahan din po muna natin itong balitang ito. Nako po.
Di ba, nung nakaraan mga kababayan, uminit po ang usaping ito patungkol po sa fake news, di ba? Oh, dahil po sa naging pahayag ng Pangulo at ng Palasyo na sinasabi po nila mga kababayan na kakasuhan yung mga nagpapakalat ng fake news. Ayan mga kababayan. Pero bigla pong natahimik, di ba? Teka lang ha. Bigla pong natahimik ang palasyo at si Presidente Bongbong Marcos Jr. nang sila mismo mga kababayan ang nagpakalat ng maling impormasyon sa pagkakahuli dito po kay Saldico. Mukhang napahiya sila mga kababayan at eto, dahil nga po sa napahiya ang Pangulo mga kababayan at ang palasyo, eto, to the rescue naman po itong si Kokey, ayan si Ridon, ayan si Ridon. Sabi po dito ni Ridon, sabi po dito sa balita, no? PGMN gustong paimbestigahan ni Terry Ridon. Aray ko po. Yung PGMN po, yung Peanut Gallery Media Network, ay paiimbestigahan daw ni Terry Ridon. Sa anong dahilan? Ito po mga kababayan. Gustong malaman ni Ridon kung paano pinondohan. Bakit pagpupondo? Bakit ganun ang ni Ridon? Pondo, ha? Baka nangangailangan na naman to ng maleta. Di ba? Kung may kinikita sa mga content at kung susunod ba ito sa mga batas sa batas at regulasyon. I think si Ridon hindi po marunong mga kabayan kung ano po ang kalakaran ng mga social media platform mga kabayan. Di ba? Tinataksan din po. May tax po ang lahat ng mga content creators. Mas malaki pa nga yata ang tax ng mga content creator, yung mga malalaking content creators. Mas malaki pa nga ang tax na binabayaran kaysa sa'yo, Congressman Ridon eh. Baka nga ikaw, hindi ka pa nagbabayad ng tax mo. Di ba? Sabi pa po dito, binanggit sa resolusyon na may mga viral post na inuugnay sa PGMA na nagpapakita na umano'y pagtaas ng power bills. Ngunit may hindi tugmang detalye tulad ng magkaibang customer account numbers na nagdudulot ng duda sa pagiging totoo ng mga ito. Kung mapapatunayang monetize ang ganitong uri ng operasyon, sabi ni Ridon na dapat ding suriin kung maayos ang deklarasyon ng kita at pagbabayad ng buwis. Kung hindi, maaari itong humantong sa issue ng tax evasion. Putik na yan. Tax evasion agad. Bago mo birahin yung PGMN sa tax nila, birahin mo muna si President Bongbong Marcos sa tax din nila. Diba? Malaki-laki rin yun magkano ba yun? Correct me if I'm wrong sa figure, 200 billion ba? Magkano ba? Hindi ko na matandaan. Basta meron po silang tax evasion na kaso rin, di ba? Bakit hindi mo rin yung, kung talagang para ka sa bayan Ridon, ako nagdududa ako kung para ka ba talaga sa bayan o para ka lang sa ilang politiko, dahil nagbumuka ka na pong aso, di ba? Ibiruin mo mga kabayan, pati kita ng mga content creators mga kabayan kasi nga pong PGMN mga kabayan na isa pong social media account na nag-criticize din sa gobyerno mga kababayan, no? So ayan po ang solusyon ni Ridon kasi wala na sila tapos na po sila sa impeachment ni VP Sara. Ngayon naghahanap naman po si Ridon ng bagong pagkakakitaan, bagong pagkakaabalahan. Ayan, hindi pagkakakitaan, correct dito mga kababayan. Hindi po naghahanap si Ridon ng pagkakakitaan, okay? Pagkakaabalahan po. Ayan mga kababayan, ito po ang naging komento ng ating mga ka-review patungkol po dito sa post na ito. Sabi po dito ni Anthony, naghahanap ng butas ang samantalang sariling butas niya ay di niya makita. Tumingin po kayo sa salamin na di na kayo ko. Makikita mo ang butas na hinahanap mo, correct. Ayan, sige, sampahan nyo ng patong-patong na kaso ang nagpapakalat ng ghost flood control projects para mahimay lahat ng baho nyo. Mga buwaya kayo, ang sabi po ni Chris Santo. Ayan, sabi naman po ni Zilio.
Pwede rin kaya imbestigahan din po ang biglang paglaki ng bayarin ng kuryente. Yun na nga yung sinasabi kanina mga kababayan, no? Ito pa, sabi po ni Junjun, flood control ng 18 Marines, takot kayo pa imbestigahan tapos yung ganyan again sa government, gusto pa imbestigahan, kawawa bansa. Oo nga eh. Yung mga content creators lang ang pinaiimbestigahan nila. Samantalang itong ang napakalaki pong issue patungkol sa 18 Marines mga kabayan, hindi po nila magawang imbestigahan. Anong meron dyan mga kabayan? Meron bang na malitahan na sa bagay? Uutang po ng 1 trillion ang ating bansa mga kabayan. Uutang ng 1 trillion. Ito yung kanina nating topic, no? Uutang ng 1 trillion. Siguro ko ganado na naman, no? Ganado na naman po bumanat ang mga nayupak ngayon. Dahil naamoy na naman nila ang 1 trillion na uutangin ng administrasyong ito. Baka sakaling magkaroon ng parte, yung mga mali-malita nila, kaya ito, tahol naman ng tahol mga kababayan. Ay, nako po. Anyway, eto po mga karibyo natin. Eto, pasadahan din po natin to. Pasensya na mga kababayan, pero gusto ko rin pong i-share ito. Kasi naguguluhan ako dito no? Sabi po kasi dito sa balita mga kababayan, saang balita ngayon, no? Eto po. Tito Soto ginawaran ng Outstanding Senate President Award ng Public Attorney's Office. Pag sinabi po natin Public Attorney's Office, do something about pagiging abogado, di ba? Kung ikaw, mo lang, mga ordinaryong Pilipino lang, mga tao, di ba? Katulad natin, mga ordinaryong, ang pag-aanalisa po natin dyan, mga kababayan, mga attorney ito Di ba, mga attorney ito? Pero bakit nila binigyan ng award itong si Soto? Hindi naman po ito attorney. Di ba? Ito po kasi ang rason mga kababayan. Babasahin po natin sabi po kasi dito, sana yun? Ginawaran ng award si Soto dahil daw sa kanyang teka lang para hindi tayo umaba ng pagbabasa. Sa kanyang ibinigay isang pagkilala ng nagkataong ibinigay sa gitna ng umiinit na usapin kaugnay sa kanyang mga pahayag laban sa Supreme Court of the Philippines. Ayan, mga kababayan. Yan po yung yun po yung issue. Okay? Okay? Binigyan siya ng award. Parang nagpapasikat din itong PAO, no? Itong Public Attorney's Office, no? Kasi biruin mo kung kailan nagkaroon ng ruling, okay? Ipinapatawag itong si Soto, mga kababayan, para magkomento doon po sa kanyang mga naging pahayag against the Supreme Court. Ito naman, itong Public Attorney's Office, agad-agad pong binigyan ng Outstanding Senate President Award si Soto. Pambira ito mga kababayan. Akala ko kasi pag yung mga ganitong association, di ba, Public Attorney's Office, yung mayroon pa isang bar integrity, ano yan? Yung mga asosasyon ng mga lawyers, di ba? Akala ko kasi para lang sila, mga attorney lang din yung ginagawa ng mga ganito, no? Ito, hindi naman to attorney, komedyante po ito ng One Bull University. Bakit binigyan ng award? I'm not against, no? Baka sabihin nyo, naiinggit lang kayo dahil binigyan. No, I'm not against dyan, mga karibin natin. Pero kung iisipin mo, what is the connection, what is the relevance, no? Sa mga nangyayari ngayon. Anyway, ito, pasadahan po muna natin yung mga naging komento nila. Sabi po dito, next award, Best House Speaker goes to Martin Romualdez, and last but not the least, award is Best President goes to Bongbong Marcos Jr. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below. Kasi humaba tayo ngayon. Ito mga kababayan, pasadahan na po natin yung video. Pasok. May masamang balita kay Tito Soto. Kaya, di umano, minamadali ang impeachment. Ang ugong-ugong magkakaroon ng palitan ng liderato kasi hindi makukuha ang hustisya hanggat nakaupo si Tito Soto
at yung boyfriend niya si Pinky Lacson. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Sadyang tunay talaga na ang lahat ay may hangganan dahil tila bilang na lamang umano sa daliri ang pananatili ni Senator Tito Soto sa kaniyang pwesto. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. At para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Dito po muna tayo ha. Ito muna ang pag-usapan natin dahil ito po ay may koneksyon doon sa impeachment ni BP Sara. At ito ay may koneksyon patungkol dito kay Tito Soto. So, dire-diretso na po yan at connect-connecta po yan. Okay? Ito, alam nyo po, alam ko ay inyong nabalitaan na nagdesisyon na po ang Korte Suprema patungkol dun sa fourth with. Ayan po yung malaking pinag-uusapan before. Na merong definition ng fourth with. Kaya nga naman, itong Tambaluslos Group, itong grupo ni Martin, Martin Rivera, Martin Maleta. Itong grupo ni Martin Maleta, galit na galit kay Chis Escudero. Alam naman natin na isa sa mastermind ng ayaw makaupo si BP Sara sa 2028 ay si Tambaluslos. Ito si Martin Maleta. Kaya nga naman kita natin ang galawan dyan sa Kongreso. So, hindi natuloy yung impeachment ni BP Sara last year. At ang sinisisi, ito si Chis Escudero. Dinisisyonan ng court ngayon. Supreme Court upholds Escudero position on Senate control of impeachment trial timing. Ibig sabihin, yung pinagtatalo ng fourth with, all along, tama yung ginawa ni Chis Escudero. Diba? Ginawa lang ni Chis Escudero yung tama. Kasi kung minadali niya yun, illegal naman. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May mga pagkakataon na hindi po dapat ang sukatan ay laging minamadali. Halimbawa, gusto nilang di umano itong si PRRD ng pagpatay. Di ba? Anong ginawa? Kinidnap si PRRD. Kinalimutan na ang due process. So yan mga kabayan, kanina po may lumabas na balita or kahapon po yun mga karibyo natin, nabasa lang po natin. Ito pa lang si Coco Pimentel ay nagbigay ng kanyang opinion na komento, no? Dito po sa mga posibleng mangyari, no, sa Senado. Sabi niya po, posible daw na magkaroon ng kudita dyan sa Senado at posibleng mapalitan si Tito Soto, mga kabayan, na ba? Magpapaalam na ba si Soto dyan sa Senate Presidency, mga kabayan? Yan po ang hinihiling, yan po ang inaasam-asam, okay? Ng taong bayan ang mawala dyan sa Senate Presidency. Si Soto at si Lacson for Senate President Pro Tempore, di ba? Kung mawawala po ang dalawang yan na pinakamataas na posisyon dyan sa Senado, malamang posible pong mabago, no, yung sitwasyon na kinahaharap natin ngayon. Kasi anong malay natin mga kababayan, no? Sa pagpapalit ng liderato, lumabas po ang totoong katotohanan. Ba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dyan mga karibyo natin? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.